Oras sa Father Jerry Orbos, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Lunes, 22 ng buwan ng Abril. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas bukas. May taas presyo sa gasolina. Bawas presyo naman sa diesel at kerosene. Talamak na droga, banta ng terorismo at iba pang problema dapat harapin at lutasin, ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Hinanakit ni First Lady Lisa Araneta Marcos yung sinabing bad shot siya sa akin. Nirerespeto ni Vice President Inday Sara Duterte yung kanilang gusot ko meron man pag-usapan daw nila ng Pangulong BBM. 39th edition ng RPUS Balikatan Exercises umarangkada na. 16,000 tropa kabilang ang Australia at Pransya kalahok. Patwira naman ng Chinese Embassy na people-to-people exchange ang pagdami ng Chinese students diyan sa lalawigan ng Cagayan. Pero ayaw maniwala ang Senado. Sinupalpal ni Senador Risa Hontiveros. Mga Pinoy hinimok ni Pangulong BBM na maging tourism ambassadors. Pinoy hospitality buhayin muli. Huli man daw at magaling. PBA player Raymond Almasan nag-I am sorry sa maling pagdaan sa EDSA busway. Motorcycle taxi rider hinuli sa EDSA busway. Muntik makasagasa ng 3 enforcer arestado. Matandaming pasaway. Ang init daw laki. Samantala, grass fire sumiklab naman sa extension parking na NAIA Terminal 3. 19 na sasakyan, naku, nasunog. Natanaw ko yan lakay sa kanina, Magallanes Interchange. Ang laki, sabi ko. Kitang-kita mo? Oo, sabi ko, ano yung sunog kaya na yun? Talaga? Yun pala, NAIA pala. Publiko binalaan ng Anti-Cybercrime Center sa pagkalat ngayon ng reward scam. Rewards yan. Oo, pati mga bangko ngayon may paalala sa kanilang mga customer, client. Huwag masyadong magpapaniwala. At sa detalye ng ating mga balita, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang mga kumpanya na langis bukas. Sa magkakawala nilang abiso 55 peso o 55 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman sa presyo ng kerosene, malaki-laki. 1 peso and 10 centavos. At sa diesel, 95 centavos ang rollback kada litro. Ito ay ka-6 na sunod na linggong taas ang presyo ng gasolina. Epekto ng supply at geopolitical tensions sa ibang bansa tulad na lamang ng away na naman ngayon ng Israel at bansang Iran.
Sa iba pang balita, tinatayang nararanasan sa Camarines Sur ang pinakamataas na heat index ngayong araw sa bansa. Sa pagtaya ng pag-asa, inaasahang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Central Bicol State University of Agriculture sa bayan ng Pili. Bukod sa Pili, may 14 na lugar din ang tinatayang makararanas ng danger level na heat index. Posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang damang init sa mga sumusunod na lugar: Infanta, Quezon, Aborlan, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan. Samantala, 43 degrees Celsius naman sa mga sumusunod: Dagupan City, Pangasinan, Legazpi City, Albay, Apari, Cagayan, Giwan, Eastern Samar, Masbate City, Masbate, Verac, Catanduanes, habang 42 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa mga sumusunod na lugar: Roa City, Capiz, Iloilo City sa Iloilo, Dumangas sa Iloilo, Catarman, Northern Samar at Tuguegarao City sa Cagayan. Dito sa Metro Manila, ilan? Parang wala lakay, hindi nabanggit. So, mga 40. Pero kanina pagsampa ko 40 sa lang? sasakyan, 42 lokoy. Sa kotse mo? Oo. Kita mo? Muntik ako maluto. Samantala, talamak na naman ang pagkalat ng illegal drugs. Ayon naman kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Sa kanyang official statement, sinabi ng Vice Presidente na marami mga problema sa bansa ang dapat unahin, katulad ng kagutuman, problema sa supply ng tubig at kuryente, insurgency at illegal drugs. Hindi pa rin niya natapos ang banta ng kriminalidad at terorismo sa bansa na dapat ay pinagtutuunan din ng pansin. Narito ang pahayag ng Vice President Duterte. Talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. The order is dead or alive. Walang ganyan dong. Sa iba pang balita, walang kinalaman sa mandato ni Vice President Sara Duterte ang personal na damdamin ni First Lady Liza Marcos. Ito ay kaugnay ng mapahayag nito sa panayam sa Tune In kay Tunying YouTube channel. Ayon kay VP Sara, bilang tao, karapatan ng unang ginang na makaramdam ng sama ng loob. Pero mag-uusap na lang umano sila ng pribado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang alamin ang mga susunod na hakbang. Sabi ng Vice Presidente, may mga problema ang bansa na dapat unahin at kinakailangan ng solusyon. Narito naging pahayag ng ikalawang Pangulo. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Matatanda ang inamin ng First Lady na may lamat na ang relasyon nila ng Vice Presidente at sinabing bad shot na ito sa kanya. Samantala, hinimok naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na isabuhay ang Filipino hospitality at maging tagapagtaguyod ng turismo. Sa kanyang latest vlog, sinabi ni Pangulong Marcos, ang pagiging hospitable ng mga Pinoy ay kilala sa buong mundo, kaya dapat ay maging tatak ito ng turismo sa bansa. Ibinahagi rin ng Pangulo na ganito ang ginagawa sa Malacanang tuwing may dumadalaw na lider ng ibang bansa. Metikuloso niya ang paghahanda para sa mga bisita mula sa daraanan nito hanggang sa mga pagkain at mga regalo. Ano bang niregalo ng Pangulong Bongbong sa mga foreign dignitaries kaya? Ha? Empanada? Sana lang may abaniko, ganyan, abaniko, di ba? Salakot. So, para... O kaya Abel Iloco. Ayan, oo. Bukod dito, imbes na mag-hotel ay pinatutuloy sila sa Laperal Mansion na siyang nagsisilbing official presidential guest house. Narito ang Pangulo.
Mahalaga na ang ating bisita ay pakiramdam naman nila ay very welcome sila dito para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Ano naman natin sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, kailangan marami kang kasama doon sa iyong ginagawa at ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Samantala, formal nang binuksan ang ika-39 na edisyon ng Balikatan Exercises sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tampok rito ang pagsasanay ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept para maigiit ang karapatan sa Indo-Pacific Region o kapayapaan sa Indo-Pacific Region. Sabi ni Browner, parehong sakop ng karagatang Pasipiko ang Pilipinas at Estados Unidos, kaiba sa iginigiit ng China na tagalabas ang Amerika at maaaring magdulot ng gulo sa panghihimasok sa rehiyon. Kasado sa balikatan ngayong taon ang unang multilateral maritime exercise sa labas ng Philippine territorial waters kasama ang French Royal Navy at ilang field training exercise sa norte. Aabot sa higit 16,000 sundalo ang kasama sa pagsasanay, kabilang na ang Australian Defence Force, Pransya, mga tauhan ng PNP at PCG maging mga observer mula sa 14 na bansa. Babalikan natin lang pang mga balita. Isang opisyal ng Chinese military abay nangakong re-resolvehin daw ang problema sa West Philippine Sea sa pamagitan ng dialogue at hindi sa pamagitan ng show of force. Tagal. Samantala, PBA player Raymond Almasan nag-I am sorry dahil sa maling pagdaan sa EDSA busway noong nakalipas na linggo. Motorcycle taxi rider naman hinuli sa EDSA busway. Abay nagpaharurot. Muntik pang makasagasa ng 3 enforcer inaresto. Naku, yung sunog naman sa parking area ng NAIA Terminal 3. May nadamay, 19 na sasakyan ang nasunog. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oras ganap na alas 4:23. Dr. Evelyn Laureta ganap na alas 4:29. Standby sa ating mga report, standby Edniel Parosa. Presensya ng China sa West Philippine Sea. Inaasahan ngayong balikatan exercises. Standby Milky, standby Leta Narciso. Naku, yung balikatan exercises maglalagay daw sa panganib sa soberenya ng Pilipinas. Pero bago ang detalye ng ating mga balita, ay may mahilig sa photography at gusto bang manalo ng limpak-limpak na salapi? Abay, bukas pa rin po mahabigan ang pagtanggap ng mga entry sa Pagcor Photo Contest sa 2024. Ang deadline ng entries ay July 31, 2024. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, ang nasabing photo contest ay bukas para sa amateur at mga professional photographers. Ang tema ng Pagcor Photo Contest ay Harvest Time. Ito ay dapat ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Meron din bagong kategory, ang bagong drone na kategory para sa mga larawang kuha naman sa himpapawid gamit ang drone cameras. Ang total cash prices ay aabot ng 2.23 million pesos. At ang mga lalahok para sa karagdag impormasyon ay puntan lamang ang kanilang website www.pagcor.com
www.pagcor.ph/photocon 2024. Sali na. Samantala sa gitna pumabig sa pagsisimula ng RPUS balikatan exercises. Abay nangako ang isang mataas na military official ng China na committed daw ang kanilang bansa na resolbahin ang gusot sa West Philippine Sea sa pamagitan ng mapayapang paraan sa pamagitan ng dialogo. Tagal, ba't ngayon lang? Kung kailan nagsimula na ang balikatan exercises, saka yung nagkukumahog. Ang statement ay mula naman kay Zhang Yuxia, Vice Chairman ng Central Military Commission, na kilalang malapit kay President Xi Jinping. Ayon sa nasabing senior military official, naniniwala ang China na hindi kailangan ang show of force para malutasan ang maritime dispute sa West Philippine Sea. Pero pinatamaan din ni Zhang ang Amerika dahil sa pang-iengganyo na sumiklab daw ang tensyon sa West Philippine Sea. Abay, kung maayos ng dialogue yan, di mas maganda. Ayan. Huwag niyo kayo ibuli yung mga Pinoy. Huwag niyong bobombahin ng tubig. Yan! Huwag niyong titirahin ng nakabulag na laser. Oo, Ayan, lakay. Nadadamage ng mga properties, nadadamage pa yung mga sundalo natin. Kung hindi niyo kami ginagawa di hindi kami hingi ng tulong sa ibang bansa. Correct. Yan. Samantala, hindi naman katanggap-tanggap kay Senator Risa Ontiveros ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na bahagi ng people-to-people exchange ang pagdami ng mga Chinese students sa Tuguegarao at Cagayan. Ayon kay Ontiveros, ang pinakamagandang people-to-people exchange ay ang magandang pakikitungo sa West Philippine Sea. Maghahain umano siya ng resolution upang imbestigahan ang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan at paharapin dito ang mga opisyal ng Bureau of Immigration, DFA, DND at CHED. Nakapwesto sa Cagayan ang isa sa mga Enhanced Defense Cooperative Agreement o EDCA site ng Amerika. Nagpahayag naman ng kahandaan si Senator Cheese Escudero, Chairman ng Senate Committee on Higher Education, na pangunahan ang investigasyon. At sa kaugnay pa rin mga balita, alamin natin ang mga reports mula sa Campo Aguinaldo, mula sa Malacanang, mula sa Kamara de Representantes at mula sa Senado. Presensya ng China inaasahan na sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Ayon sa exercise director. Ang detalye mula kay Aris number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, inaasahan na nga ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang presensya ng China sa kasagsagan ng Multilateral Maritime Exercise o MME at tampok o highlight ngayon sa Balikatan War Games ngayong 2024. Ayon kay Major General Marvin Licudine, Philippine Exercise Director ng Balikatan, matagal nang may mga barko at istrukturo ang China malapit sa lugar kung saan isasagawa itong joint sales kasama ang French Royal Navy. Patatandaan, kasado ito sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea, labas na sa territorial waters ng bansa. Pero naniniwala si Licudine na walang magiging problema itong MME dahil susunod ito sa itinatakda ng international law, partikular na ng kalayaan sa paglalayag. Pakinggan natin siya. Surely, I would say that we would expect some presence on the Chinese side also because they have good infrastructure in these areas. Kahapon, inulat ng independent security analyst na si Ray Powell ang namataang dalawang Chinese maritime militia sa karagatan ng Palawan isang araw bago itong pag-arangkada ng balikatan. Kamakailan lamang, sinabi naman ng Philippine Navy na 55 barko ng nasabing bansang nakakalat sa South China Sea. Kabilang na sa paligid ng mga isla o island features na nasa pangangalaga ngayon ng Pilipinas. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DJH, ito si Edniel Rosa. Lakay. Kung may presensya ang mga ng Chinese ships dyan sa West Philippine Sea, anong gagawin nila? Lakay, tinanong yan kanina sa Campo Aguinaldo. Very peaceful at place it in Sugod. Ang sinasabi ni Major General Licudine, as long as masusunod
yung international law pagdating sa paglalayag ay wala namang magiging problema. Ibig sabihin siguro kung hindi naman manghaharang o hindi magkakaroon ng dangerous maneuvers, ayos lang yan. Sapagkat yung labas ng 200 TEZ o exclusive nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, ano na yan international waters na yan, Lakay. So ina-expect na rin may mga ibang presensya dyan o ibang lahi dyan sa nabanggit na lugar. Basta nasa international waters sila, ayan, sasabihin nila, sige, manood lang kayo. Oo. Makikinood lang. Buntot lang. Pero yun nga, yung binabanggit, nagpahaging na yung international expert o analyst na si Ray Powell at may namomonitor na nga na dalawa, hindi bababa sa dalawa, na Chinese maritime militia vessels dyan sa nabanggit na lugar. Hindi natin sigurado kung madadagdagan pa yan sa mga susunod na araw. Lalo pat papalapit pa lang yung pinaka-MME o yung maritime drills ng balikatan ngayong taon. Lakay. Ilang days nga pala itong balikatan exercises, Edniel? I'm sorry, Lakay? Ilang days? Ilang araw? Ilang araw? Hanggang May 10 yata yan, di ba? Oo, hanggang second week ng 10, 7, schedule tayo. Di mga 20 days. Oo, matagal-tagal din. 22 ngayon, di ba? Tapos Lakay nga pala yung tinatanong mo nitong mga nakarang araw, yung Integrated Air and Missile Defense Activity. Actually, nakaschedule siya sa sa San Antonio, Zambales. Pero ngayon lang, bago ako mag-report, inilipat o kinansela yung sa Zambales event, inilipat dyan sa Ilocos Norte. So, magkakaroon pa lalo ng bagong activity dyan. Up north ay tinuturing na flashpoint ng tension. Diyan na ba itetest yung mga missile na binili natin sa India? Yan, Brahmos. Baka may kasamang kumot tsaka payong yan. Magkano kaya bayaran, Gibbs? O galing Amerika yung mga itetest na missile dyan? Mga galing US Lakay eh. Actually, yung pinabagit mo yung Brahmos, supersonic missile. Hanggang ngayon, hindi parang kinukumpirma ng DND at AFP kung nandito na sa Pilipinas. Pero, yung Indian Prime Minister mismo ng weekend, si Modi. Pag-election kasi doon, dinanggit niya na sa isang election rally na nakarating na sa Pilipinas at na-receive na yung Brahmos supersonic missile. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Vizcaya. Hindi pa naklik Lakay yung order received. Hindi pa. Samantala. Hindi pa dumating yung yung shipment. Hindi pa kasama yung kumot tsaka payong. Wala pa. Hindi pa na-account yan. Mas pinalawak na balikatan exercises maglalagay umano sa panganib sa soberenya ng Pilipinas ayon sa Gabriela. Ang detalye hatid sa atin yung RH12, Milky Regonan. Manang Milky. Kaya at Lakay, pinangangambahan na baka malagay sa alanganin ng soberenya ng bansa sa mas pinalakas na balikatan exercises. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, tila rehearsal daw ito ng digmaan. Binanggit ni Brosas ang pre-positioning ng mga missiles malapit sa pinagtatalo ng West Philippine Sea at tila nagpapakita daw ng pwersa at umano'y pag-uudyok na lalo pang palakasin ng tensyon. Sabi ni Brosas, ginagamit umano ang Pilipinas ng Amerika sa kanyang geopolitical chess game laban sa China. Nagsimula ngayon ng 39th balikatan exercises kung saan bukod sa Amerika, lumalahok din ang puwersa ng Australia at France. Umaapela si Brosas kay Pangulong Bongbong Marcos na idaan sa legal and diplomatic avenues tarik ng show of force na baka maging dahilan ng malagay sa alanganin ang soberenya ng Pilipinas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, Qatari Amir, kinilala ang kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-unlad ng Qatar. I-detalye mo RH14, Miss Leth Narciso, Miss Leth. Vizcaya Lakay, pinuri ni Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang Filipino community sa Qatar. Sa bilateral meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, kinilala ng Amir ang mahalagang papel ng mga Pilipino sa pag-unlad ng kanilang bansa. Pakinggan natin ang Amir. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجالية الفلبينية المتواجدة في دولة قطر وبمساهمتها الفعالة في عملية التنمية في البلاد. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Batay sa tala ng Embahada ng Pilipinas, mayroong higit 270,000 mga Pilipino sa Qatar.
Noong 2022, umabot daw sa halos $900 milyong ang remittances na pumasok sa Pilipinas mula sa Qatar. Samantala, nakasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Qatar sa pagbisita ng Amir. Kinilala nito ang Pilipinas na mahalagang partner sa maraming larangan, lalo na sa kalakalan at ekonomiya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Silette, yes, Akay? kailan daw mag-uusap ang Pangulong Marcos at Vice President Inday? Kasi sabi ni Vice President sa kanya statement, yung kanilang LQ ni Madam First Lady, pag-uusapan na lang daw nila ng Presidente. Oo, sa ngayon, Lakay, ay wala pang nababanggit ang Malacanang tungkol dyan. Okay, so tahimik ang Malacanang, ha? Ayan, sa bagay, huhupa na siguro kasi hindi naman sumagot ng pabalang ang Vice Presidente. Oo, tinanggap na lang. Akala ko sabihin niya, Ma'am, peace be with you. Love you. Maraming salamat, Letta. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Sa iba pang report na pagpapalakas naman sa local food production, hindi dapat kaligtaan kahit luwagan na ang importasyon ng agri-products ayon sa mga senador. Huwag namang luwagan ng importasyon. Ayan, agri-products. Kaya nga, Lakay, nagkukumahog na yung mga magsasaka. Sa bagay, talagang wala. Di yun ang import natin. Pero kung meron tayong bigas, sibuyas, bawang, ayan. Ano pa ba? Ayan. Ano ba ang mga ini-import natin sa Galunggong. China? Galunggong. Ayan. Alamin natin, report mula kay Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in. Raymond. Mayor Mistea, temporaryo lamang dapat ang pagluluwag sa mga patakaran para sa importasyon ng mga produkto sa agrikultura. Ito ang pakiusap ni Senador Aquilino Coco Pimentel III sa pamahalaan matapos sa pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na luwagan ang patakaran ng importasyon sa agri-products. Git ni Pimentel, hindi dapat kaligtaan ng administrasyon na gawing priority pa ng pagtataas sa food production. Suportahan ang ating mga magsasaka at mangingisda dahil sila ang tunay na mga bayani. Para kay Senador Nancy Binay, kailangan masusi itong pag-aralan dahil sa maging epekto nito sa ating mga magsasaka. Hinimok nito ang DA o Department of Agriculture na maging transparent kapag ipatupad na ang mas maluwag na patakaran sa importasyon. Git naman ni Senator Francis Jesus Cudero, ang importasyon ay stopgap lamang. Pinakamalaga pa rin ay ang pagpapalakas sa domestic food production sa larangan ng agrikultura. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Paano kung may importasyon na naman, Raymond? Pipigilan ba ng Senado? Hindi naman yun, admittedly, Mayor, meron talagang mga dapat na dahil nga sa epekto ng El Nino ay maaring magkaroon ng importasyon pero limited lamang ito dapat at sa panahon na merong supply, itigil ito at ang takot kasi nila dito, Mayor, ay yung abusuhin yung ibibigay na authority para sa importasyon ng iba't ibang mga agricultural products, Mayor. At huwag isasabay sa anihan. Ayan, kung kailan anihan. Tsaka nag-i-import. Oo, tsaka nag-i-import ng mga agri-products. Ayun, yun nga binabanggit, Mayor, anihan at maganda ang production, halimbawa ng mga sa fishery, huwag ding pagsabay-sabayin at kawawa naman yung ating mga magsasaka at ganun din yung mga mangingisda, Mayor at Mistea. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mistea. Samantala, investment scam, isa sa posibleng motibo sa brutal na pagpatay sa isang Army Major sa Angat, Bulacan. Wow. I-detalye mo, RH5 Val Gonzalez. Val. Mr. May negosyong kinalaman o may negosyong may kinalaman sa investment ang napatay na si Army Major Dennis Moreno. Ito ang inihayag ngayon ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jin Fajardo kasunod ng pamamaril kay Moreno na pinasok sa loob ng kanyang pribadong opisina sa Barangay Marongco, Angat, Bulacan. Sa press conference dito sa Campo Grande, sinabi ni Fajardo na may mga hindi na bayarang naglagak sa business ng sundalo kaya isa ito sa kanilang tinitingnang posibleng motibo sa brutal na pamamaslanga. Sa katunayan, anang opisyal, may mga kasong istapa sa ilang mga korte na pinasasangkutan ng biktima. Patay-ana niya sa statement ng sekretarya ni Major Moreno, kilala niya ang suspect dahil nagngitian pa naman ito ng
pumasok ang nag-iisang salarin sa report ng Binoong Special Investigation Task Group ay mayroon ng larawan ng suspect at tukoy na rin ang plaka ng sinakyan nitong motorsiklo. Bago mag-aalas 6 ng gabi noong araw ng Sabado, nang pasukin sa loob ng kanyang pribadong opisina at pagbabarili ng 41 anyos na si Moreno na miyembro ng Philippine Army na katalaga sa AFP Reserve Command General Headquarters. Wala rito sa kampo. Para sa yes, Val, malaki ba yung na-scam dito sa suspect? Walang binanggit na figures, Mayor, pero mukhang marami yung mga naging biktima. Isa doon sa tinatanong natin kanina na hindi naman ayaw pa munang sagutin nitong si Police Colonel Gil Fajardo ay kung mayroon ding miyembro ng AFP o miyembro ng PNP na biktima ng investment business nitong si Army Major Moreno, pero ayaw nga nitong sagutin dahil sinasagawa pa Mayor yung investigasyon. Anong pangalan ng kanyang investment scam? Yung kanyang investment scam, Mayor, ay walang pangalan pang ibinibigay, pero yung kanyang negosyo na pagmamayari niya mismo, Mayor, ay itong SEM 278 Enterprises. Ito'y nasa Barangay Marungko, hanggat sa Bulacan. SEM 278 Enterprises. Yun yung pangalan ng kanyang negosyo, Mayor. Nung tanongin namin kanina kung anong investment yung negosyo o saan na-engage yung negosyo nitong si Moreno, ay ayaw pa munang banggitin itong si Colonel Fajardo habang isinasagawa yung malalimang investigasyon tungkol sa brutal na pamamaril dahil maaga-aga pa, maliwanag pa nung mangyaring incident at pasukin mismo siya sa loob ng kanyang pribadong opisina, Mayor. Ito ba yung investment na double your money sa loob lamang ng isang buwan o 2 buwan, mga ganyan? Mukhang ganun Ayaw lang kumpirmahin ni Colonel Gil Fajardo, pero mukhang ganun yung nangyayari dahil may mga nagsampala na sa kanya daw ng paso sa ilang mga korte at meron ng kinasasangkutan itong estapa. Siya lang ang may hawak o may mga business associates? Wala pang ganong impormasyon na ibinibigay ang PNP dahil kahapon araw ng linggo ay bumuuna ng Special Investigation Task Group para tukuyin yung motibo, ganun din yung mga suspect doon sa pagpatay dito sa Army Major na si Major Moreno. Yung bumuo itong si pinamumunuan mismo, itong si Bulacan Police Provincial Office Director, Police Colonel Relly Arredo, yung dinoong Special Investigation Task Group na tututok dito sa pagpatay sa isang Army Major. Mula rito sa Campo Crame, para sa kaunang sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Nako, ang Bureau of Immigration humiling sa mga intelligence agencies ng pamahalaan na i-background na check ang mga Chinese students doon sa Cagayan. Halaga. Ang detalye na balita yan sa ating pagbabalik. Oras sa ganap na alas 4:50. Oras sa Miss Teya. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Oras na para sa ating malakas DZRH promo. Abay, kung si Manalo pumahabigan ng limpak-limpak na Ninoy Aquino. Yan. 500 piso. Abay, tumawag lang po sa telephone number 8832-61666 at sagutin po ang aming tanong. Anong himpilan ng radyo ang nagdiriwang ng 85th anniversary ngayong taon? At ang clue, yan. Alam ba ng clue yan? Ang radio station ang kauna-unang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Kung alam niyo ang sagot, tawag na sa 8832-6166. Teka, 26 lang ba? Akala ko 346. Ayan. 8832-6166.
At ang magandang balita, lumalakas ang ating piso, sabi ni Mr. Michael Ismaygay. Pumapalag na. Sabi na ating business correspondent, tumatag ang piso laban sa dolyar. Ang palitan ng dollar ngayon, itago mo ang dollar mo, Miss Thea, 57 pesos and 54 centavos. Nung biyernes, ang palitan ay 57 pesos and 65 centavos. Tumatag ng 11 centavos. Laki kasi gumagastos na yung mga Hey Joes natin. Ganun ba? Nandito sila yung mga G.I. Joe. Hi Joe. Ayan. Panay ba ang RNR na nila ngayon? Oo naman. Rest and Recreation. Correct. Kasama sa kanilang balikatan. Ayan. Pero happy birthday muna kay Bossing Peter Bellesa. Binabati ni Kuyang Jimmy De La Rosa ng Ayala Alabang. Kuyang Ferdy Vergara, happy birthday. At dito sa MBC, birthday pala ni Claire Raimundo ngayon ng radyo natin. Bato, wala yatang paramdam. Pati ito, ha? Ayan, sino si yan, Johnny Faith Killing. Gagawin niya ng baso, Lakay. Huwag ka mag-alala. Wala pa rin paramdam. Si Ivan ba ito? Ayan. At si Benisa Linesyong, birthday din bukas. Magparamdam naman kayo, ha? Wala pang merienda, Miss Aliyah. At sa detalye natin mabalita, bagamat dumaan daw sa tamang proseso ang mga estudyanteng Chinese na nag-aaral sa bansa, iminungkay ng Bureau of Immigration na i-background check pa rin ang mga ito ng mga intelligence agencies. Ayon kay Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration, hindi nila inaalis ang posibilidad na may kakaibang ginagawa ang mga Chinese students na ito kahit sila ay kumpleto ng mga dokumento. Narito si Miss Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. They were endorsed by a legitimate university. Bali, malaking paaralan po ito. And then they were also endorsed by CHED. So wala po tayong nakikitang hindi tama sa aspetong yon. Pero tama lamang po, marapat lamang din po na tingnan ito on the security side. Doon po sa interagency natin on foreign students, yung nakatingin po on the security side is NBI and NICA. So kung may mga agam-agam po when in terms of the location or the activities. Samantala, totoo nga dumay raw ang mga foreign students sa bansa. Hindi lang ang mga Chinese kundi pati iba pang nationals. Dahil sa pagsisikap na mapaaralan na makarecover sa pagkalugi mula sa pandemya. Umaasa naman Sandoval na hindi magiging rason ang issue ito para itaboy ang mahilitimong foreign students sa bansa. Samantala, natupok sa sunog ang 19 na mga sasakyan sa bahagi ng extension parking sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa report ni RH6 Sherwin Alfaro, 1:25 ng hapon sumiklab ang sunog at inineklarang under control 1:53. Sa inisyal na investigasyon, grass fire ang pinagmulan ng sunog bagaman patuloy pa ring inaalam ng Pasay Fire Bureau ang sanhi nito. Walang nasaktan sa insidente at hindi rin apektado ang operasyon ng paliparan. Diba ka mo, natanong mo sa... Natanaw ko lang kayo sa may Magallanes. Ito, sa may Magallanes. Magallanes. Oo, talaga? So, sa bandang left ko siya kanina kasi southbound. Akala ko merong... Anong oras yan? Hapon, magtutu. Kasagsagan ng init, ha? Oo. Hindi kami nagyosi, tapos tinapon doon sa tuyong mga damo. No? Ayan, tapos sumiklab na. Ayan, posible. Ayun, naku. Land Cruiser pa yata yun. May mga SUVs na nakapark. SUV na mamahalin. Tayo dyan. Sapat naman daw ang contingency fund na mahensya ng gobyerno para tulungan natin mga kababayan na naipit sa gulo ngayon sa digmaan gaya ng Israel at Iran. Ayon kay kabayan na party list Congressman Ron Salo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, tiniyak na ilayan siya na pamahalaan na may sapat na pondo hanggang matapos ang taon. 1.5 billion pesos inilaan sa DFA at may gitna 2 bilyong piso naman sa Department of Migrant Workers at nasa 5 billion pesos naman mula sa OWA.
Samantala, nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang motorcycle taxi rider matapos magtangkang managasa ng mga traffic enforcers sa EDSA Cubao northbound lane. Ayon sa MMDA, nangyari ito matapos magtangkang tumakas ng rider nang parahin siya dahil sa pagdaan nito sa busway. Agad namang naharang ng iba pang tauhan ng Special Operations Group Strike Force ang rider ng Movit na may sakay pang pasahero. Kaugnay nito, pinag-utos ni MMDA Acting Chairman Attorney Rolando Artes na magsumite ang ahensya ng report sa ride-hailing service company na kanyang pinapasukan. Bukod dito, hinihiling na nila sa Land Transportation Office na kanselahin ang lisensya ng nasabing rider. Ba, tapang ni Kuya. Bakit naman kasi? Sinakyan ng mga traffic enforcers, ano pa rin, ha? Umabante pa rin. Ayan, Uy, pasensya na po sa mga callers natin. May problema ating linya, ha? Anyari sa linya ng PLDT, ha? Samantala, nag-I am sorry na. At aminado ang professional PBA player na si Raymond Almasan ng Meralco na mali ang kanyang ginawang pagdaan sa EDSA busway. Ayon kay Almasan, hindi dapat pamarisan ang kanyang ginawa kasabay ng paghingi nito ng tawad. Anya dapat sumunod na lang sa batas para hindi magkaroon ng problema. Narito si PBA player Raymond Almasan. Raymond. Okay. Ito pala si Raymond. Oo, basta sabi niya sorry. Walang Huwag niyo akong tularan. Walang audio, RHTV. Ayan. Parang that's wrong kasi natin na napalit sila ng dito sa Metro Manila, especially nilalabas naman sa TV na bakal din dumaan sa bus lane. So talagang evident message na mali talaga ako doon. Talagang dapat hindi pamarisan. Talagang let's just follow the rules na lang. So para walang may problema. Especially na kung pumalo ako sa rules, hindi sana rin ako nagkaganto or may penalty pa, di ba? Kala ko sorry na, wala akong 200,000. Di, tsaka lakay siya yung nagtangka ng bribery ba? Ayan, nanuhol pa. Oo. Ayun, at ito nang gini ng player na hindi daw niya tinangkang mano at inakala lang ng kanyang asawa na agad magbabayad para sa multa. Kala kaliwaan ba yung tawag doon, lakay? Showbiz, Miss Thea. Eto na nga at si Angelica Panganiban at ang kanyang businessman na asawa na si Greg Homan ay muling nagpakasal. Bongga ba? Idetalye mo nga, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea muling nagpalitan ng idols ang aktres na si Angelica Panganiban at ang kanyang asawang businessman na si Greg Homan. Naganap ang kanilang second wedding nitong Sabado sa Siargao. Una na silang ikinasal noong December 31 sa isang intimate ceremony sa Los Angeles, California. Suot ni Angelica ang isang full white Rosa Clara gown na may flowy sheer chiffon skirt. At ayon sa reports, ang gown ay nagkakahalagang 321,000 pesos. Dahil beach wedding ito, parehong nakayapak ang mag-asawa. Present sa kasal ang mga kaibigan niyang sina Kim Chiu, Bella Padilla, Ann Curtis, Julian Santos at mga ABS-CBN bosses. Si John Potts naman ang nagsilbing ring bearer sa kasal. Ang asawa ni Angelica na si Greg Homan ay isang businessman at punong abala sa operasyon ng Bay Marine Subic na nagdidisenyo at nagbebenta ng mga aluminum boats at landing craft. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Buhay ang dalawang beses kinasal. So sila lang naman lakay. Ibang wala namang iba. Congratulations. At sa kabila ng napakaraming love na pinagdaanan broken hearted ni Angelica Panganiban,
She deserves it. Yeah. Deserve na deserve. Naman. Congratulations. Oo nga, bigla ko naalala sino yung mga ex niya, Lakay. Ang dami yan, sino diba? kilala mo? Di ba? Pati si Derek Ramsey. Yan. Medyo, magpiling, sino ba? Pagka-heartbroken niya dyan. Tapos si John Lloyd. Pati si John Lloyd? Carlo Aquino. Alam na, batang 90s. At yan, nakabuhan natin mga balitang talakayan sa ating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat, stay safe.